At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo sa video na ito. At ayan, meron pong pahayag ang Ripple CEO kung saan ay sinabi niya rito ay Gary Gensler apologizes to Ripple or XRP. Say sorry, I was wrong. Ayan po, sa loob ng maraming taon, naging masalimuot ang relasyon ng mundo ng crypto sa SEC. Pero ngayon pong March 2026, tila isang bombang balita ang sumabog sa Sydney, Australia. Sa gitna po ng XRP Sydney 2026 conference, ibinahagi po ni Brad Garlinghouse ang isang kwentong walang sinuman ang nag-akalang mangyayari. Ang dating SEC chairman na si Gary Gensler lumapit daw mismo sa kanya sa White House para humingi ng paumanhin. Totoo nga ba ang I'm sorry na ito? At ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng XRP? At ayan po siya, ang dating SEC chairman na si Gary Gensler. Ayon po sa crypto researcher na si Bank XRP dito, ibinunyag ni Brad Garlinghouse ang isang hindi inaasahang tagpo sa White House. Sa isa pong video clip mula sa Sydney event, inilahad ni Brad na nilapitan siya ni Gary Gensler at direktang nagsabing, "Sorry, I was wrong." Nakakamanghang isipin na matapos po ang ilang taon ng mahigpit na regulatory tension, sa isang iglap ay inamin po ng dating SEC chairman na nagkamali siya at naging incredible ang trabahong ginawa ng team ni Ripple. Inamin po ni Brad na medyo kakaiba ang pakiramdam na nangyari ang pag-uusap na iyon sa mismong White House. Pero isa po itong malaking pagkilala sa katatagan na ipinamalas na XRP laban sa lahat ng pagbulusok. Ngayon ay hindi lamang po ito basta emosyonal na tagpo. Sa kanyang remarks, binigyang diin ni Brad Garlinghouse na ang persistence ni Ripple ay tuluyan ng na-validate. Sabi nga niya, kung mananatili ang focus sa utility o tunay na gamit ng teknolohiya, ang daan na tatahakin ng XRP ay napakaliwanag. Isang speaker sa event ang sumang-ayon at nagsabing bagamat pinili nila ang mas mahabang landas, ito naman ang tamang sagot. Ang mahabang legal battle na hinarap ni XRP ay hindi po naging hadlang, kundi naging patunay na ang kanilang strategic direction ay tama. Sa halip na focus sa speculation, ang real-world use cases ng XRP ang siyang nagdala sa kanila sa puntong ito kung saan pati ang kanilang dating kritiko ay napilitang humingi ng tawad. Siyempre, hindi po mawawala ang reaksyon mula sa ating community. May mga supporters na nagsasabing ang mahabang legal battle ay naging isang blessing in disguise. At ang tanong ay bakit? Dahil nagbigay po ito ng mas mahabang panahon para makapag-ipon pa ng mas maraming tokens na XRP ang mga taong may matinding conviction. Pero sa kabilang banda, may mga galit pa rin. Para sa kanila, hindi po sapat ang isang simpleng sorry. Nanawagan ang ilang investors ng accountability at compensation para sa mga financial losses na naranasan ng marami habang ipit ang presyo ng XRP dahil po sa kaso. Gayonpaman, ang pag-amin na ito ni Gary Gensler ay isang bagong dimension sa usapin ng regulation at pananagutan sa crypto space. At eto naman ang aking opinion tungkol sa balitang ito. Ang katotohanan po ay parang tubig. Laging nakakahanap ng paraan para lumabas. Ang pag-apologize ni Gary Gensler ay isang simbolikong panalo hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong crypto industry. Ipinapakita nito na ang regulation by enforcement ay isang maling approach na nauwi sa pag-amin ng pagkakamali.
Para sa mga holders na nanatili sa kabila ng FUD, ang balitang ito ang pinakamatamis na validation. Maaring hindi na maibabalik ang nawalang oras, pero ang clear path na dala ng balitang ito para sa utility na XRP ay magsisilbing rocket fuel para sa susunod na mga taon. Ang giyera ay tapos na at ang hustisya ay tila nakamit na rin sa wakas. At ayan ang sabi naman sa ating sunod na balitang ito ay major XRP prediction bombshell is $100 XRP price program. Yan, sikat na sikat po ang linyang XRP is programmed to reach $100. Ngunit ngayon, meron po tayong isang matinding bombshell na binagsak ng crypto analyst na si Crypto Sensei. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa isang global financial crisis kung saan sa XRP daw ang magliligtas sa mundo, hinahamon ni Crypto Sensei ang mga followers na tingnan ang tunay na datos sa halip na umasa sa mga dramatikong kwento. Handa na ba kayong malaman kung bakit sinasabi niyang hindi nagtutugma ang mga numero sa inaasahang presyo? At ayan, simulan po natin sa pagkilala sa emosyon ng market. Inamin ni Crypto Sensei na gusto rin niyang makitang umabot sa XRP sa mga insane prices. Napakagandang pakinggan ang kwento na magkakaroon po ng global crisis at biglang papasok po sa XRP para ayusin ang lahat. Pero ayon po sa kanya, ang senaryong ito ay nananatiling isang kwento o storytelling lamang at hindi po nakabase sa measurable economic reality. Ang pangunahing problema? Ang mga projection na kumakalat ay hindi po tugma sa kasalukuyang financial data. Hinahamon po niya ang mga taga-suporta ng $100 price target na hingan ng konkretong quantitative data ang mga taong nagpapakalat ng ganitong balita. Sabi nga niya, ask him, what about the data? Dahil sa ngayon mukhang hindi po nagtutugma ang math sa hype. Isa po sa mga madalas gamitin na dahilan para sa $100 target na XRP ay ang usapin tungkol sa Japan's yen carry trade. Maraming nagsasabi na magdudulot ito ng global liquidity crisis na pabor kay XRP. Ngunit ipinapakita po ni Crypto Sensei ang analysis ni Eri, isang blockchain enthusiast na bumasag po sa scare tactic na ito. Base po sa research mula sa State Street na may hawak na $5.6 trillion assets, napakababa ng tsansa na magkaroon ng structural unwind sa yen carry trade. Ayon pa sa JP Morgan, mahigit 50 hanggang 60% ng unwind ay hindi po nangyari na noon pa mang taong 2024. Ibig sabihin, ang kinatatakutang destabilization sa finance ng Amerika ay exaggerated o pinalalaki lang para makalikha ng hype kay XRP. Binagyang diin din sa video na matapos po ang mga rate hikes ng Bank of Japan, ang interest ay tumaas ng paunti-unti at hindi po biglaan. Nanatili rin sa narrow range ang US Treasury yields. Sa madaling salita, wala pong indikasyon ng isang systemic crisis na magtutulak kay XRP sa $100 sa loob ng maikling panahon. Ang mensahe po ni Crypto Sensei ay malinaw: accountability at transparency. Hinahamon niya ang mga analyst na nagtutulak ng extreme price projections na i-reconcile o itugma ang kanilang mga claims sa available financial data. Hindi sapat ang cool story para sa isang matalinong investor. Kailangan natin ng mga numerong kayang panindigan ang bawat hula sa presyo ni XRP.
At ayan, narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Napakadaling madala sa emosyon kapag ang usapan ay generational wealth. Pero ang pagiging grounded sa datos ang magliligtas sa iyo sa crypto. Sa XRP ay may malaking potensyal. Pero ang pag-asa sa isang program na $100 nang walang sapat na liquidity at market cap support ay mapanganib. Sa tingin ko po, ang ginagawa ni Crypto Sensei ay isang mahalagang wake-up call. Mas mabuting maging realistiko sa galaw ng XRP kaysa mabuhay sa isang panaginip na binuo lang ng mga influencers. Ang market pa rin ang siyang magpapasya at ngayong taong 2026, mas matalino na ang mga investors. Hindi na po sila basta-basta naniniwala sa kwento ng walang nakikitang matibay na numero. At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balitang ito ay man who spent 4 years trying to destroy XRP makes a U-turn statement. Sa loob ng mahabang panahon, sa XRP ay nabuhay sa ilalim ng madilim na ulap ng regulasyon at mga pag-atake mula sa gobyerno ng United States. Marami po ang nagtangkang itumba ang network. Pero ngayon, meron pong isang revelasyon ang yumanig sa crypto industry. Isang senior official na dating sumubok na sirain sa XRP ang biglang naglabas ng isang U-turn statement. Sa isang pribadong pag-uusap, inamin niya ang kanyang pagkakamali. Ano nga ba ang eksaktong sinabi niya at bakit ito itinuturing na isa sa mga pinakamalaking tagumpay ni XRP? Ayan, ayon po sa revelasyon ni Crypto Sensei sa X, ibinahagi ni Ripple CEO Brad Garlinghouse ang isang hindi malilimutang karanasan sa isang briefing sa White House. Habang nasa Sydney, ikinuwento ni Brad na isang senior US official ang lumapit sa kanya ng pribado. At ang sabi po ng opisyal ay, "Sorry, I was wrong and you guys have done an incredible job." Yan. Isipin po ninyo yan, matapos po ang 4 na taon ng pakikipaglaban sa korte, ang mismong mga tao na nasa likod ng pressure ay humihingi na ngayon ng paumanhin. Bagamat hindi po pinangalanan ni Brad ang opisyal, tiniyak niya na ang taong ito ay may sapat na senior role para makadalo sa mga digital asset briefing sa White House. Isa itong malakas na indikasyon na ang pananaw ng Washington ay tuluyan na ngang nagbago pagdating kay XRP. Pero linawin po natin, yung pinakaunang balita po natin sa video na ito ay ang taong tinutukoy na ito ay ibinunyag din ni Ginong Brad Garlinghouse na walang iba kundi ang dating chairman na si Gary Gensler. Para maintindihan po natin ang bigat ng paumanhin na ito, balikan po natin ang kasaysayan. Noong nakalipas po kasing taong December 2020, sinampahan ng SEC ng demanda sa XRP na nagresulta sa pagkawala ng bilyong-bilyong dolyar sa market value at pagtanggal sa kanya sa mga major exchanges. Ngunit, pagdating po ng July 2023, isang mahalagang desisyon ang inilabas ni Judge Annalisa Torres na nagsasabing sa XRP mismo ay hindi isang security. Matapos po ang mahabang serye ng apela, opisyal nang nagsara ang kaso noong taong 2025 nang bawiin ng magkabilang panig ang kanilang mga appeals. Ang pagbabayad ng $125 million civil penalty ay naging huling tuldok sa isa sa pinakakontrobersyal na legal disputes sa kasaysayan ng kripto. Ang paghingi ng tawad ng opisyal na ito ay nagsisilbing validation sa lahat ng hirap na dinaanan ng mga holders ni XRP. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga na sa White House nangyari ang pag-uusap na ito? Ang mga opisyal na dumadalo sa ganitong briefings ang may hawak na kontrol sa crypto policy ng Amerika. Ang pribadong pag-amin na ito ay nagpapakita na ang narrative sa Washington ay lumilipat na mula sa accusation patungo sa recognition.
Ngayon ay marami po ang nag-iispekula kung sino ang opisyal na ito. At ayan, gaya nga ng aking sinabi kanina po ulit, yan, or base po sa ating unang balita, yan po ay walang iba kundi ang SEC Chairman na si Ginoong Gary Gensler. Ayan, at ang masasabi ko naman po, or ang aking opinion naman po tungkol sa balitang ito, ay ang balitang ito ang pinakamatamis na vindication para po sa ating lahat na naniniwala kay XRP noong panahong kahit noong mga panahong halos lahat ay tinalikuran po siya. Ang pag-amin po ng isang mataas na opisyal na mali po siya ay patunay na ang katotohanan ay laging lumalabas sa huli. Si XRP ay hindi lamang po nag-survive sa isang 4 na taong giyera. Siya ay lumabas na po sa mas malakas at mas legal na kinikilala kaysa po sa ibang mga assets. Ang U-turn na ito ay isang hudyat na ang mga susunod na taon ay hindi na tungkol sa survival, kundi tungkol na po sa dominance. Kung ang mismong gobyerno ay nagsisimula ng humingi ng tawad, asahan po natin na mas magiging maluwag na ang daan para sa mass adoption at pag-akyat ng halaga ni XRP sa market. At ayan ang sabi naman sa balitang ito ay top crypto proponent on why 2026 will be XRP's biggest year ever. Ayan, handa na ba ang lahat para sa itinuturing na biggest year ever na XRP? Meron pong isang malakas na pahayag ang binitawan ng crypto proponent na si Jesus Martinez. Ayon po sa kanyang malalim na analysis, ang 2026 ang magiging taon kung saan aanihin ni XRP ang lahat na itinanim ni Ripple sa gitna ng mga legal na pagsubok. Mula sa corporate expansion hanggang sa institutional adoption, tila plansado na ang roadmap para sa dominasyon ni XRP sa market. Bakit nga ba ganito katindi ang kumpiyansa ng mga eksperto? Ngayon ay balikan po natin ang kasaysayan. Mula po taong 2020 hanggang 2025, si XRP ay nabuhay po sa ilalim ng matinding pressure dahil po sa SEC lawsuit. Sa loob ng halos 5 taon, nalimitahan ang partnership ni XRP at gumastos si Ripple ng mahigit $200 million sa legal fees. Pero, heto po ang plot twist. Matapos bayaran po ang $125 million penalty, nahamak na mas mababa sa $2 billion na hinihingi ng SEC, si XRP ay tuluyan ng nakalaya. At ang paglayang ito ang naging hudyat para sa isang agresibong expansion. Sa loob lamang po ng taong 2025, gumastos si Ripple ng mahigit $2.5 billion para sa mga acquisitions. Kasama po rito ang Hidden Road na kilala po ngayon bilang Ripple Prime, isang global broker na nagpa-process ng mahigit $3 trillion taon-taon para sa mahigit 300 institutional clients. Ngayon ay hindi lamang po sa acquisitions humahataw si Ripple, kundi pati na rin sa mga stablecoins. Ang RLUSD, ang sariling stablecoin ni Ripple, ay umabot na po sa $1.5 billion market cap sa loob lang ng wala pang isang taon. Ang bintahe po ito ay regulated ng New York Department of Financial Services. Kaya kampante po ang mga institution na gamitin ito. Kasabay po nito, si XRP ay naging bida rin sa mundo ng mga ETF. Ang mga XRP Exchange Traded Products ay nakapagtala ng 43 consecutive days ng positive inflows. Sinasabing ito ang second fastest na umabot sa $1 billion mark, kasunod lang ng mga products ni Bitcoin.
Sa pagpasok ng mga higante tulad po ng Grayscale at Franklin Templeton, malinaw na ang pintuan para sa institutional money ay bukas na bukas para kay XRP. Isa pang aspeto na dapat po nating bantayan ay ang Real World Assets o RWA. Sa unang 2 buwan pa lang ng taong ito, 2026, mahigit $1 billion na ang nadagdag sa tokenized assets na settled sa XRP Ledger. Sa katunayan, ang tokenized commodities sa network ay lumago ng 920% sa loob lang ng 30 araw o 30 days. Dahil dito, ang XRP Ledger na ang second largest chain para sa tokenized commodities. Kasunod lamang po ni Ethereum. At para mas lalong maging futuristic, namunuhan din si Ripple sa T54 Labs para po sa AI-driven financial agents. Ibig pong sabihin ay inilalagay ni Ripple sa XRP sa gitna ng artificial intelligence at saka crypto finance. Sa ganitong klasing pundasyon, hindi katakatakang umabot sa $40 billion ang valuation ng kumpanya. At may mga bulong na baka umabot pa ito sa $1 trillion valuation sa susunod na 5 taon. At ayan, narito naman po ang aking opinyon tungkol sa balitang ito. Yan, si XRP ay hindi na lang basta isang crypto token. Ito ay nagiging isang global financial backbone. Sa mga targets na $2.80 sa short term at hanggang $28 sa taong 2030 ayon po sa Standard Chartered, makikita natin ang 19-fold increase mula sa kasalukuyang price level. Bagamat may volatility pa rin sa presyo, ang kumpanya sa likod ni Ripple ay mas matatag na ngayon kaysa kailanman. Ang taong ito, 2026, ay hindi po tungkol sa isang switch na magpapataas ng presyo, kundi ang pagsasama-sama ng lahat ng strategic initiatives ni Ripple. Para po sa mga holders, ang pasensya sa mga nakaraang taon ay mukhang magbubunga na ng malaki ngayong taon. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi rito ay meron pong isang analyst na nakapagsabing XRP can easily hit $100, but $10,000 is impossible. Sa mundo ng crypto, madaling mangarap ng buhay milyonaryo. Pero minsan ay kailangan nating harapin ang katotohanan ng istruktura ng market. Ngayon meron pong isang mainit na usapan na binuksan ng analyst na si XRP Captain. Sinasabi niyang si XRP ay may kakayahang umabot sa $100 bawat coin. Pero ang pangarap na $10,000 ay mananatili lamang na isang pantasya. Bakit nga ba may hangganan ang paglipad ng XRP? Pag-uusapan po natin ang balanse sa pagitan ng utility at ng limitasyon ng ekonomiya. Pag-usapan muna natin ang magandang balita. Bakit sinasabing madali para kay XRP na makuha ang $100? Ang sagot ay nakabase po sa utility. Si XRP ay hindi lamang po basta token. Siya ay isang mabilis at murang settlement solution para sa mga bangko at payment processors. Sa pamamagitan po ng XRP Ledger, ang mga transfers ay halos instant na may napakaliit na fees. Habang dumarami po ang mga institusyong gumagamit kay XRP para sa kanilang cross-border payments, lumalaki po ang tinatawag na organic demand. Ayon po kay XRP Captain dito, ang pag-akyat sa $100 ay hindi kailangang dumaan sa speculative hype o pump and dump. Ito ay magiging resulta ng malawak na deployment sa mga financial corridors sa buong mundo. Kapag ang utility na ang nagmaneho sa presyo, mas matibay po ang pundasyon ni XRP. Ngayon, bakit naman sinasabing imposibleng umabot sa $10,000 sa XRP? Dito na po tayo papasok sa usaping supply at market cap.
Sa XRP ay may circulating supply na mahigit 50 billion tokens. Kung ang bawat isa ay magkakalaga ng 10,000 dolyar, ang total market cap ng XRP ay higit pa sa kabuuang halaga ng lahat ng financial assets sa buong mundo. Isipin po ninyo yan mga kakripto. Mas mahal pa siya sa lahat ng ginto, stocks at real estate na pinagsama-sama. Isang senaryo na hindi na nakakabit sa realidad ng global economy. Binigyang din ni XRP Captain ang supply, liquidity at adoption rates ang nagsisilbing natural ceiling o kisame para sa paglago ng presyo. Kaya kahit gaano pa tayo ka-bullish, may mga limitasyong mathematical na hindi po pwedeng baliwalain. Ang tunay na susi para kay XRP ay ang institutional participation, ang kalinawan sa regulasyon at ang integration sa banking infrastructure ang magtataas sa demand. Habang ang mga bangko ay ginagamit sa XRP para sa kanilang operational activities, natural na itutulak nito ang presyo pataas sa $100 range. Ang mahalagang takeaway po dito ay ang kaibahan ng sustainable growth sa speculative pump. Ang paglago na galing sa tunay na paggamit ay mas matatagal kaysa sa mga presyong bunga lang ng social media hype. Sa paglipas po ng panahon, mas makikita po natin ang halaga ng XRP bilang isang mahalagang bahagi ng global financial ecosystem. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Mas mabuting maging realistiko po tayo kaysa maging bigo. Ang $100 na target ay isa ng napakalaking tagumpay na magbibigay ng matinding balik para po sa mga investors na naniniwala kay XRP simula pa nung mababa ang presyo nito. Ang paghahabol po sa $10,000 ay parang paghihintay sa ulan sa gitna ng disyerto. Posibleng pangarapin pero mahirap mangyari. Sa trading, ang pinakamatalinong investor ay ang nakakaintindi kung kailan ang sapat ay sapat na. Sa XRP ay may maliwanag na hinaharap. At ang pagtutok sa mga achievable milestones ang magbibigay po sa atin ng kapayapaan ng isip. Ang $100 ay isang credible milestone. Ang $10,000 naman ay mananatiling kwentong barbero. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.